At hello there mga marites ng bayan! Welcome sa ating lingguhang sagap ng mga pinakamaiinit na chika sa internet! Nako, humawak kayo ng mahigpit dahil ang mga issue for today ay grabe, mainit-init pa. Oh, sige na, let's dive right in. At uumpisahan natin sa isang bagay na sobrang sagrado para sa ating mga Pinoy, pagkain. Pero teka, itong chismis na to hindi tungkol sa sarap, kundi sa matinding pagkainis. So, eto na nga. Ang unang chika natin ay tungkol sa isang food stall na in-endorse pa naman ng isang vlogger. Ang promise? Isang masarap na Thai steak. Pero ang naging reality? Ay Diyos ko, isang malutong na roasting online. At syempre, ang ating mga netizens hindi talaga nagpaawat. Imagine niyo to, yung steak daw, ang lasa parang pinakulo ang karne lang. Yung texture, parang tsinelas daw ng inuya mo. Tapos, yung butter, naging swimming pool ng margarine. At para kumpleto ang experience, masungit pa baw ang tindera. Nako, recipe for disaster talaga. At dito talaga lumalabas ang pagkawiti ng mga Pinoy, no? May nag-comment, steak with a Spanish bread twist daw. Ano to? Almusal na may palaman na beef? Ang gulo, nakakaloka, di ba? Tapos, may isa pang comment na sobrang visual, alam mo yon? Sabi niya, so gross that it looks like the margarine turned into soup. Di ba? Parang umorder ka ng steak pero ang binigay sa'yo sabaw ng mantika. Ibang level. Ay, teka, personalan na to mga besh. Hindi lang yung pagkain yung tinitira, pati yung makeup ni ate vlogger, dinamay. Ang sabi, that steak will come out as white as her makeup. Ang taray, ganyan talaga pag ang taste buds ng Pinoy ang kinalaban mo, walang ligtas. Okay, so tapos na tayo sa steak na parang tsinelas. Move on naman tayo sa mga content na, ay nako, mapapatay-spam ka na lang talaga. Mula sa kusina, lipat tayo sa mga eksenang ewan ko kung matatawa ba tayo o mabubwisit. So, heto yung kwento. May ilang vloggers daw, for some reason, naisip nilang, uy, magandang idea to for a prank. Ang idea? Maghagis ng bagong luto at mainit na pagkain. Oo, tama yung narinig nyo. Mainit na pagkain, ihahagis. For the views daw. Dito talaga makikita yung disconnect, no? Para sa mga creator, funny lang, prank lang. Pero sa mga nakapanood, nako, dalawa ang reaksyon. Una, sayang ang pagkain. At pangalawa, sobrang delikado niyan. Paano kung may masaktan? At hindi lang to basta inis, ha? Talagang galit na galit yung iba. Katulad nitong comment na to. Sabi niya, sana sila yung mapaso, mga tanga. Intense. Patunay lang na yung pagpapatawa may hangganan din yan, lalo na kung may nasasayang na biyaya at delikado. Okay, next issue. Airport. Picture this. May isang viral clip ng isang ale na sabihin na lang nating may very unique na paraan ng pagpapalamig. At yung ginawa niya? Ay, Diyos ko po, sa gitna pa ng airport. At ang comment section, as usual, gold mine. May mga nahihiya para sa kanya. Nakakahiya, pinagtatawanan na siya ng mga foreigner. Pero meron ding mga hirit na sobrang Pinoy. Sabi ng isa, amoy tuloy yung airport. At may suggestion pa, sana may sumigaw ng, ay, may natapong baong. At yung pamatay na solusyon, lagyan mo ng salon pass. Diyos ko, the best talaga ang Pinoy humor. Okay, let's pause for a bit. Hinga muna tayo. Kasi itong susunod, seryosong usapan na to. At medyo mabigat. So yeah, this is not a drill mga kachika. Disclaimer lang ha, ang pag-uusapan natin ay base sa mga kumalat na seryosong akusasyon online. Ito yung moment na yung simpleng chismis, parang nag-level up, naging isang mahalagang public health warning na. So paano ba nagsimula? May isang anonymous post na lumabas tungkol daw sa isang sikat na TikTok star. Isang nepo baby, ika nga, na jumano'y nagkakalat ng genital warts. At ang nakakagulat, after niyan, biglang ang daming lumabas na may parehong kwento. Na madalas daw itong si TikTok star sa dating apps at, well, hindi nagsasabi ng totoo tungkol sa history niya. At dito talaga nag-iba yung ihip ng hangin. Kasi yung mga tao, imbes na i-dismiss to as chismis, ang sinasabi nila sa original poster, wag mong buburahin yan. Seryoso to. Kailangan malaman ng lahat. It became a call for awareness. Pero ito yung comment na talagang tumatak sa akin. Sabi niya, gusto ko lang sabihin, you are saving lives posting this. Kasama na yung sa akin, IOUOP. Grabe. Dito mo makikita na this is beyond chismis na. Buhay na ng mga tao yung pinag-uusapan natin dito. So ayun,
After ng lahat niyan, mula sa steak, sa prank, hanggang sa seryosong health issue, ano ba talaga ang naging hatol ng bayan? Ano yung mga natutunan natin sa mga chika na to? So basically, binuod ng mga netizens yung lessons. Una, sa issue ng food review, ang sigaw nila, authenticity please, huwag kaming i-scam. Sa mga cringe content naman, uy, may hangganan ng entertainment no? Huwag magsayang at huwag maging kahiya-hiya. At doon sa pinakaseryosong issue, napatunayan na minsan pala, ang isang simpleng chismis ay pwedeng maging isang life-saving public announcement. At para tapusin ang lahat, iiwan ko kayo ng isang tanong. Sa mundo ngayon na puro content, sino nga ba talaga ang may responsibilidad? Yung creator na gumagawa nito o tayong audience na nanonood at nagbibigay ng views? Something to think about, di ba? Sige, hanggang sa susunod na chika.